Okay. So, na-witness natin na ang mga circular functions hindi one-to-one. Hmm. So, hindi sila kasi yung graph nila, no? Halimbawa, ang graph ng sine function, pag ganito. Kasi ang graph ng exponent ng cosine function naman, pag ganyan. So, hindi sila one-to-one kasi magfe-fail sila sa horizontal line. Yung graph nila magfe-fail sa horizontal line test. Nakakita tayo ng paraan kung paano gawing one-to-one ang isang many-to-one function. At yun yung pag-restrict sa domain. Yung nakita natin yung sa y is equal to x squared, no? Pag ni-restrict natin yung domain to x greater than or equal to 0. Or kung bahala ka, x less than or equal to 0 sa gusto. Basta magiging one-to-one ito. Ganun ang gagawin natin sa ano natin, sa ano natin, sa mga circular functions para makapag-introduce tayo ng one-to-one compositional inverse nila. Okay. So we're going to restrict the domain of those functions. So magsimula tayo sa sin x. Okay. So sa sin x, tignan natin yun. So, oops, that one. Mm-hmm. Okay. So sa sin x muna. Notice sa sin x, okay, cosine. Ito sine. So gagawin natin ito. So, um, pwede natin ang kunin na part, kailangan kasi one-to-one, no? So, kunin natin na part is, hindi naman pwede itong part na to. Okay? Yun yung parang tingin natin candidate, no? Kasi hindi siya one-to-one. Okay? Mag-fail yung horizontal line test. How about kunin natin sa part na to from negative pi over 2 to pi over 2. Okay? We get this slice here. And notice, one-to-one siya. Okay, one-to-one. So, ang kagandahan pa nun, na-retain pa natin yung range natin, negative 1 to 1. Yun ang range ng sine function from negative 1 to 1. So we get this portion. So ano gagawin natin? So, notice here, di ba gagawa ka ng ano? What do you call this one? Yung y is equal to x line. So yung y is equal to x line, ito. Sorry. Ito yung y is equal to x line. So itong graph na to, pupunta siya dito. Tapos ito, ay parang mali ka. Mali ang y equal to x line po. Teka lang ha. Negative 1. Oh, tama yun. Medyo malapit lang kasi siya. Ito yung y is equal to x line. So, itong portion ng graph na to, pupunta siya dito. So, ito, pupunta sa taas. Yun. So, ito yung makukuha nating graph. Pag ganyan. Pag ganyan yun. Tapos, itong 1, pupunta yan dito. Tapos, yung negative 1, pupunta dito. Okay? So, i-restrict natin yung domain ng sine function from negative pi over 2 to pi over 2 para maging 1 to 1. Okay. So, ito yung magiging bago nating domain ng sine. So, sine x, tapos ang magiging domain, or ang ginagamit lang symbol usually, x is from negative pi over 2 to pi over 2. Now, magkakaroon tayo ng recurring thing kung ano yung mga domain natin dito. Now, let's look at cosine. Pag cosine naman, again, hindi siya one-to-one. Now, ano kukunin natin part ng graph? Again, hindi natin pwede kunin itong buong to. Pero notice, parang ma-attempt ka, gusto mo parang symmetric din siya katulad ng kanina. No? Kasi hindi rin pwede itong part na to. Ang kukunin natin, it will be this part. 0 to pi.
Kasi mariretain natin yung range negative 1 to 1. So, ito yung kukunin natin. Tapos may vertical, ano ka dito, no? Ay, sorry. Meron kong y is equal to x9. So, itong part na to, okay, itong number na to, 1, pupunta yan dito. Okay. So, you will have, sige lang. So, ito, magsasalamin siya dito. Ayan. Itong part na to, magsasalamin siya sa, ano ba to? Nahilo rin ako. Ano yung graph niya nga pala? So, pag ganyan to, so magkakaroon siya dito. Okay. So, ito, okay, ito, pupunta dito. So, ito, pupunta, pag ano, yun. Pag ganun yung graph natin. Ayan, pag ganyan. Yung graph natin mamaya. So, it would be from 0 to pi. So, yung cosine x natin, i-restrict natin yung x to 0 to pi. Mas makakakuha tayo ng inverse. Okay, so tingnan natin yung mga iba pang function. Paano naman pag tangent x? Kapag tangent x naman, walang tangent x dito. Okay? So, tingnan natin sa inverse circular function. So, ayan. Pwede natin ipakilala na ngayon yung inverse sine or compositional inverse. Pero masyadong mahaba, inverse sine function or sine inverse. It's defined as follow. Y is equal to sine inverse x if and only if x is equal to sine y at yung y mo nandito mahanap. Okay, kumbaga ito yung domain ngayon ng sine. Ang domain ng sine dito na sa restricted part na to. Okay? So, kung ito ang domain natin ngayon, domain ng sine, ito ang magiging range ng sine inverse x. Ito ang magiging range niya. Ano range ng sine? Ang range ng sine ay negative 1 to 1. So ano ang significance itong range ng sine? Yan ang magiging ang domain ng sine inverse naman ay negative 1 to 1. Okay? Mag-swap sila. Tapos sa inverse cosine naman, cosine, ating symbol, cosine to the power negative 1 is defined as y equal to cosine inverse x if and only if x is equal to cosine y. Y is from 0 to pi. Okay? Yung nakita natin kanina sa graph. Okay. Ano nga pala muna dito ha? Medyo sloppy kasi mga mathematician when it comes to notation eh. Sine inverse x to. Yung sine squared x, pareho siya sa sine x squared. Ang sine inverse x ay hindi pareho sa sine x to the power negative 1. Sloppy notation na ito ng mga mathematician. Okay? Kaya kadalasan ginagamit arc sine x. Hindi ginagamit ang notation ito. Arc sine. Pero pareho lang itong dito. Pero ang gusto ko natin i-point out, itong sine inverse x saka sine x to the negative 1 ay hindi pareho. Hindi siya katulad ng notation na itong nasa baba. Kasi ang sine x to the power negative 1 ay equal sa 1 over sine x, which is equal to cosecant x. At ang cosecant x ay hindi equal sa sine inverse x. Ito, ang compositional inverse. Compositional inverse. Etong cosecant x, reciprocal or multiplicative inverse yan ng sine. Multiplicative of inverse. Kasi sine x multiplied by cosecant x. Eh, ang cosecant x ay 1 over sine x. Magka-cancel. We get 1. Yun yung multiplicative identity. Pero dito sa sine inverse of sine x is equal to x ang makuha. Okay? So, let's play around. Ayan pala, ito yung symbol natin dito. Okay? So, here are the other restriction for the other functions. So, kapag tangent x naman, ang itsura ng graph ng tangent x, where's the graph of tangent x? Teka lang, hanapin natin yung graph ng tangent x, no? Wala dito.
Saan yung graph ng tangent x? Okay, where's the graph of tangent x? Wala tayong graph ng tangent x dito. Trigonometric identities. Ayun. Okay, ito ang graph ng tangent x. Now, notice, ang tangent x, hindi rin siya one-to-one function. So, i-restrict natin siya. I-restrict natin siya sa domain ito. Negative pi over 2 to pi over 2. Itong part. So, pag kinuha lang natin itong part na yan, ang domain natin, it will be negative pi over 2 to pi over 2. Pero hindi kasama ang endpoints natin. So, medyo wiggling sa sign to. Negative pi over 2 to pi over 2. Now, ano kaya tingin niyo sa cosecant? Ay, sa cotangent. Sa cotangent naman, it will be 0 to pi. Tapos 0, hindi kasama. Pi, hindi kasama. So, hawig niya katulad yung sa cosine. Okay? Kasi, ang tangent, ano naman siya, no? Sine x over cosine x. So, parang ito yung nagdidikta nung magiging restriction ng domain. Ito naman, cosine x over sine x. Ito yung magdidictate ng domain natin. As for secant, ganun din yung secant. Ito medyo masalimutan ang secant. I think ang pipiliin yata ang part na to. Ito, tsaka ito. If I'm not mistaken. Kasi hindi ko memorize ang secant tsaka cosecant. They're not one-to-one. So may restriction din na gagawin dito. At ang restriction na gagawin natin dito ay, well, medyo masalimuot nga talaga ang part ng secant inverse tsaka cosecant inverse. We will have to take sa bitter pill as well. So, yung tangent inverse x, madali lang. It is negative pi over 2 to pi over 2. Ang cotangent, 0 to pi. Madaling maalala itong dalawang to. As for the secant inverse, I usually give this one out na pinapabayad ko ito. Pero if you want, it's 0 to pi over 2, then pi to 3 pi over 2. Tingnan natin yung graph. So, it's 0 to pi over 2, secant, no? 0 to pi over 2, then pi to 3 pi over 2. So, ang pinipili itong part na to, tsaka itong part na ito. Which is ang weird, no? Itong part, tsaka itong part nito. Well, there's a reason later on kung bakit yan ang pinipiling part. May reason kung bakit yan ang pinipiling part. It's because alam natin na ang tangent at cotangent, reciprocal pairs. Pero ang secant at ang tangent ay Pythagorean pairs naman yung tawag. May kinalaman itong mga ito. May kinalaman ito ngayon sa tangent, which you will see later on. Okay? Yung cosecant y naman, ito yung restriction. Negative pi to negative pi over 2, 0 to pi over 2. Okay? So before we look at their graphs, kasi most of the time dito naman sa inverse circular functions, we want to be acquainted with their graphs. Kung ano itsura. Yung importante, alam mo itsura ng graphs nila. Kasi etong part na ito ng mga exponential, logarithmic, inverse circular, familiarity with the graph is the best way to attack them. Okay? So, let's have the following examples. Ano ang secant inverse of is negative square root of 2? So, ang secant inverse of negative square root of 2, that would just be ano ang value ng negative square root of 2. So, pwede mo isipin, secant dito ay, kung x ito, secant of x is equal to negative square root of 2. So, negative square root of 2, tatandaan, ito lang yon. Dapat dito ka lang kukuha ng sagot between 0 to pi over 2 and pi over 3 pi over 2. So, pag ganyan, pwede mo siya isulat as cosine x is equal to negative 1 over square root of 2. O di negative square root of 2 over 2. O, so masadali na. So, yung x mo ngayon, pupunta ka sa cosine. Cosine x ay equal sa negative square root of 2 over 2. Kaya ang x mo dapat nasa 0 to pi. You know, kino-convert mo na lang in terms of sine and cosine. Mas madali siya isipin. So, 0 to pi and negative to. Saan ba negative? Di ba ano to? Quadrant 1 and quadrant 2. 0 to pi. So, 0 to pi, nasa quadrant 2 ka. So, kung quadrant 2, cosine x ay cosine x, negative square root of 2 over 2. Ano to?
dito yung part na yun, ito, ayun, negative square root of 2 over 2. 3 pi over 4. Ay, bakit ganun? Hindi siya 3 pi over 4. Oo. Kasi, yun, tignan nyo. Sorry. Hindi siya 3 pi over 4. Hindi nagtugma yung sa kanya sa cosine. Mm. Kasi, sa kanya kasi, this is quadrant 1 and this is quadrant 3. Okay, ano ba ang quadrant 1 and quadrant 3? Diyan positive si tangent. Naalala, iyan na yung dahilan. Quadrant 1, quadrant 3. So dahil negative square root of 2, andito quadrant 1. Ito quadrant 1 ito eh. Notice ito quadrant 1 din. May quadrant 1 lagi silang part. Ito quadrant 1. So nasa quadrant 3 siya. Kung quadrant 3, ayun. Negative 5 pi over. 5 pi over. Pag tangent inverse of negative square root of 3 over 3 naman, ano naman ang pakukuha natin dito? Tangent inverse. So, let me check muna sa baba. Wala. So, i-discuss ko siya mamaya. Okay. Tangent inverse of negative square root of 3 over 3. So, dapat, ang sagot natin, so tangent x is equal to negative square root of 3 over 3. So, dapat yung x natin dito nasa negative pi over 2 to pi. Okay. So, ayun na ito. Dapat nandun yung sagot. Okay. So, ano yun? Isulat natin siya as ano? Sin x over, wag ka pala, delikado ito. Sin x over cosine x. Tapos negative square root of 3. Oo. Okay. Sige, negative square root of 3 over 3. So, kung ganito, negative square root of 3 over 3, pwede ko siya i-rationalize. Square root of 3 over 3. We get 3 over square root of 3. So, magiging 1 ito na. 1. Kasi, magka-cancel to. So, 1 over square root of 3. Sin x over cosine x is equal to 1 over square root of 3. At gagawin ko itong 1/2. Gagawin ko itong square root of 3 over 3. So, magka-cancel lang naman yung 2 tsaka 2. So, ano ka no? Dito quadrant, ano to? Negative pi over 2 to pi over 2. Negative pi over 2 to pi over 2. Ito yun. Quadrant 4 tsaka quadrant 1. So, sa quadrant 4 ka. So, dito, sino ang negative pag quadrant 4? Ang negative pag quadrant 4, si sine. Okay, so negative 1/2. Negative 1/2, tapos positive square root of 3 over 2. Ano yun? 1/2, negative 1/2, square root of 3 over 2. 11 pi over 6. Okay, 11 pi over 6. Pero notice, dapat ang sagot natin nandito sa loob na to. Kasi di ba, ang range nito, ito ang domain ng tangent. Okay? Tangent of 11 pi over 6 is indeed equal to negative square root of 3 over 3. Tama yan. Kaso dapat ang sagot natin dito, nandito lang sa loob. Ang 11 pi over 6, wala na dito sa loob. So, ano siya? Ang 11 pi over 6, ito yung pababang yun, that would just be 12 pi is equal to 11 pi over 6. So we get minus. Mali. Meron tayong 2 pi dito. 2 pi minus 11 pi over 6. Okay, we get here 12 pi over 6 is equal minus 11 pi over 6. We get 1 pi over 6. Pero kasi counterclockwise, clockwise ka, negative ito. Clockwise. And we get negative pi over 6. At ang negative pi over 6, nandito sa loob. Okay. Next. How about sine inverse of sine 9 pi over 7? So ano to review So, kung ano na lang, I don't think masyadong matter sa exam, pero review na lang siya. Now, dito sa part na to, I just want to point out na kasi mayroon tayong mga adjectives about function na, what do you call this one? Odd function, even function. It will turn out later on na ang tangent inverse ay odd function. Makikita natin mamaya sa graph. Sa graph na natin siya ibe-base. Namang sine inverse,
Kala mo, dito magka-cancel to. Makukuha mo 9 pi over 7. You will be tempted to say that. Kaso, remember, itong part na to, dapat itong 9 pi over 7 ay, so may makukuha kang number dito, no? So, ano ba ang sine 9 pi over 7? So, hindi siya special angle. What we can do here, dapat, ang sinasabi lang dito, kasi may sine inverse ka na, hindi mo siya basta-basta pwede i-cancel. Dapat yung number na nandito, ano ba domain ng sine? Domain ng sine ay all real. Tama, no? Ito yung inner function. Ay, sorry. Ang domain ng sine natin, negative pi over 2 to pi over 2. Restricted na pala. Restricted. Tapos, intersection, di ba ano ito yung magiging h of x natin. H of x, we get x. Pero ang domain ng h? All real. So ano makukuha mo? Negative pi over 2 to pi over 2. So dapat, yung number na nandito sa loob, yung x na yan, dapat nasa negative pi over 2 to pi over 2. Pero clearly, wala yan sa loob dito. Kasi mas malaki siya sa pi over 2. Mas malaki sa pi over 2, nasa labas. 9 pi over 7 is greater than pi over 2. Medyo halta naman, no? Kasi ito 7, 18. Okay, so nasa labas. So hahanap tayo ng number na nandito sa loob. Ay, 7. Sorry, nasa loob ng negative pi over 2 to pi over 2. Yung coterminal niya. Okay, ano yung coterminal? So 9 pi over 7, nasan banda yun? So 9 pi over 7 is equal to, so hindi alam kung nasa yung 9. Dapat dito lang siya papasok, no? Dito lang yung 9 pi over 7. So ang 9 pi over 7, sino ang coterminal angle niya sa negative pi over 2 to pi over 2? So we can do here, magbawas tayo na ang 9 pi over 7 ay pi plus 2 pi over 7. Diba? Kasi itong pi ay 7 pi over 7. Okay. So, ibig sabihin, pag tinanggalan mo siya ng pi value, okay, so alam natin to 9 pi over 7 is equal to 9 pi over 7 is equal to pi plus 2 pi over 7. So, what do we get? Bakit ako'y nahilo rin? So, kung bibilang tayo 9 pi over 7, nandito ang 7 pi over 7. Okay, pi yan. So 7 pi over 7, 8 pi over 7. Tatansyahin natin. Ito ay 3 pi over 2. 3 pi over 2, 8 pi over 7. Ano mas malaki? 8 pi over 7 o 3 pi over 2? Mas malaki. Yata ito, no? Tingnan natin. 2 times 8, 16. 7 times 3, 21. Okay. Sa labas. Sa labas pala. 21. Tama. 3 pi over 2, 8 pi over 7. 2 times 8, 16. 7 times 8, 21. So, nandito ang 8 pi over 7. Somewhere here. So, nandito ang 9 pi over 7. Ang pasok, 9 pi over 7. Nandito banda. So, ano yung gagawin natin? 9 pi over 7. Nandito yung 9 pi over 7. Ito yung negative pi over 2. Ito yung pi over 2. Okay? Ito yung 0. 0, no? So, 9 pi over 7. Sino yung coterminal niya dito sa part na to ng negative pi over 2 to pi over 2? So, ano pwede natin gawin arithmetic? Tayo na arithmetic. Ako rin eh. Kasi iniisip ko paano siyang na-convert na ganyan. So, kung 2 pi, 2 pi minus 9 pi, hindi pwede gamitin ng 2 pi. 0 yan. Kasi kung 2 pi, magiging positive pa rin. No? Let me check ha. Kasi kung 9 pi over 7 sa loob, negative pi over 2, hindi to ang 9 pi over 7. What we can do is, okay, ito ay pi. So, pag ganyan siya, pag ito yung angle na yun, 9 pi over 7. 9 pi over 7. Tama ba? 9 pi over 7, 3 pi over 2. 2 times 9, 18.
7 times 3. 7 times 3. 7 times 3. 21. Sorry, nandito pala nandito ang 8 pi over 7. Nandito ang 9 pi over 7 pa pala. Sorry, ito ang 3 pi over 2. Ito ang 9 pi over 7. So, mas malaki pa pala ang 3 pi over 2. Nasa labas siya. Pansin niyo, nasa labas. So, hanapin mo yung coterminal angle. Okay. Actually, hindi coterminal. So, notice here, pansin mo class. So, ang gagawin natin, dapat ito nasa negative pi over 2 to pi over 2. Hahanapin mo yung ka-value niya sa, saan tawag dito? Sa part na to. Kasi yung 9 pi over 7 mo nandito, nasa quadrant 3. At sa quadrant 3, ang sign ay negative. Ang sign, saan ba siya negative dito? Ito positive ang sign, dito negative. So, nakalimutan ko yung term din, hindi coterminal. Nandito yung coterminal sa part na to. Kung nandito yung 9 pi over 7, yung kapareho niya ng value nandito sa part na to. And gaano kalaki yung angle sa pagitan ng dalawa? Yung angle sa pagitan ng dalawa ay pi over 2. Ay, tama pa? Hindi. Kasi po ito pi. Wait lang ha. Ano rin ako. Hindi siya necessarily pi over 2. So kung ito ay mm, kasi if you notice class, yung y dito, negative square root of 3 over 2, pareho sila, negative square root of 3. So, kung yung 9 pi over 7, somewhere, kailangan siya yung at isa niyang value nandito. So, ang isa niyang value, ano ba ito kung paano i-arithmetic ito? Ina-attack na siya geometrically. 9 pi over 7. Ito siya. Ito kasi yung 3 pi over 2. 9 pi over 7. 2 times 9, 18. 7 times 3, 21. So, mas malaki ito. Nandito yung 9 pi over 7. So, nandito yung 9 pi over 7. Kailangan makuha yung counterpart niya dito. Kasi negative yung sign sa quadrant 3. Ang counterpart niya na negative sa quadrant 4. So, okay. So, ayun, alam ko na. Di ba 3 pi over 2 ito? So, equal yung sides ng dalawang to. Yung laki. Nakalimutan ko kasi formula din. May formula dito, pero nakalimutan ko na. So, 3 pi over 2 minus 9 pi over 7. Yun. Para makuha natin yung sukat nito. Kasi gagawin natin yan dito. Okay? Kunin natin yung sukat nito. 3 pi over 2 minus 9 pi over 7. So we get here 14. 14. Dito magiging 14 divided by 2, 7. 7 times 7, 14, 21. 21 pi minus 14 divided by 7. 2, 2 times 2, 10, 18 pi. So we get here 21 minus 18. 3 pi over 14. Tama ba? 14 to 7, 70, 21, 14, 7, 2, 2, 3 pi over 14. So, ibig sabihin, ito yung 9 pi over 7. Ito yung 3 pi over 2. Yung angle na to ay 3 pi over 14. Okay? 3 pi over 14 yan. Pero itong 3 pi over 2, pareho sa negative pi over 2. So, negative pi over 2, dadagdagan natin siya. Negative pi over 2 plus 3 pi over 4. Dadagdagan natin siya ng 3 pi over 15 para makuha yung counterpart natin. So, negative pi over plus 3 pi over 14. That would be, ang LCD natin, 14. 14 divided by 2, 7, negative, ano to? 14 divided by 2, 7, negative 7 pi. Plus 14 divided by 4, 1.
plus 3 pi at least 3 pi. So we get negative 4 pi over 14, which is negative 2 pi over 7. No, di ba? Negative 2 pi over 7. So dahil ito, nandito na sa loob ng negative pi over 2 to pi over 2, yung sa sign, pwede mo na siyang i-cancel. You will get negative 2 pi over 7. Oh, shoot! Grabe ang ating pagod. Nakalimutan ko na kasi yung rule dito. There's a rule here, pero geometric attack ang ginawa. Geometric attack yung ginawa ko ngayon. Kasi pag nakalimutan yung rule, you really have to go back to the geometric intuition on how to do it. Okay? Pero kung ito, wala sa negative pi over 2 to pi over 2. Pero kunyari, ito yung naman nasa loob ng negative pi over 2 to pi over 2. Kunyari, sine pi over 4. O, ito yung magka-cancel lang. Sagot doon, pi over 4. Kasi ang pi over 4, nasa negative pi over 2 to pi over 2. Okay? I forgot all the formulas here sa sine inverse. Pero yun lang, ingat lang talaga kayo. Okay, let's look at, ayan, katakot-takot. Sine of cosine inverse of 1/4. I hope hindi mo ba siya magandang problem. Now, to attack this problem, just recall some concept from some trigonometry ng high school. Medyo mas nakatakot-takot pa no. Actually, if I remember, hindi nga daw yata ginagawa na sa high school yung sine of cosine inverse of 1/4 plus tangent inverse of 1/8. Kunyari ganyan. Oo, dalawa-dalawa pa. So, mangyayari, let alpha, tapos ito let beta. So, makakuha ka ng sine alpha plus beta. Yung gagamitin mo yung sin, cos, sin. Tinanggal na daw itong torture ito sa high school. Noong time namin, may ganyan mga torture. So, dito, sine of cosine inverse of 1/4. What we're going to do is, gano'n yung nakita natin method. We're going to let this to be alpha, halimbawa, or k ang pinili niya. So, we have k is equal to cosine inverse of 1/4. So, by the definition, this is cosine k is equal to 1/4. Pero kailangan lagi na nakadugtong kung saan mo kukunin si k. K here must lie on 0 to pi. Importante to. Okay? So, ano yung sine cosine inverse of 1/4? So, itong part na to, it will just be sine k. K? Sine k. Now, ano itong sine k na to? So from here, cosine k is equal to 1/4, we're going to use Pythagorean theorem. So from here, ano relationship ng dalawang to? Kumbaga, may relationship ng dalawang to, tapos hanapan natin ang relationship ng dalawang to. Okay, so ano ang relationship ng sine and cosine? Pythagorean. So we know that sine squared k plus cosine squared k is equal to 1. So we get cosine squared k is equal to 1 minus sine squared k. So we get cosine k is equal to plus or minus 1 minus sine squared k. Okay? Pero dahil yung k, 0 to pi, ang 0, tawag dito, ang k natin ay 0 to, ay, mali ang ginagawa ko. Sin k pala sinosolve natin. Okay, sine squared k plus cosine squared k is equal to 1. Sin k pala. Sine squared k is equal to 1 minus cosine squared k. So sine k is equal to plus or minus square root of 1 minus cosine squared k. Pero kasi yung k natin, nasa quadrant 1 and 2 ka lang. Eh, ang quadrant 1 and quadrant 2, ang sign, positive. So, kunin natin yung positive lang. So, we get square root of 1 minus cosine squared k. Pero itong cosine k ay 1/4. So, 1/4 squared, 1 over 16. So, square root of 1 minus 1 over 16, we get square root of 16 over 16 minus 1 over 16 to square root of 15 over 16. So, square root of 15 over 4. So, ang sign of cosine inverse 1/4 ay square root of 15 over 4. So, I don't know kung ginawa pa ito ng high school, pero at least it's a little review kung paano ginagawa yung mga ganitong problems way back in high school, way back during my time. Okay? So, since now we have new functions, itong mga to evaluate tayo, we can look at their graphs.
So dito natin matededuce kung ano yung domain, range, and yung depth. Kung odd, even sila, positive or non-negative function. So nakikita mo, at saka ano yung x-intercept, y-intercept. So may domain tayo, ang domain ng sine inverse, negative 1, 1. Tapos no, domain, graph, sa graph, x-intercept or y-intercept. And then we'll look at the range. Now, ano ang domain natin? Negative 1 to 1. Magbabaliktad sila ng ng sine, kasi ang sine domain ng sine, range ng sine, ito ang domain ng sine inverse. Now, ito yung graph niya. Okay? So, ito yung range niya, negative pi over 2 to pi over 2. Tapos, ano ang x-intercept? X-intercept is 0, y-intercept is 0. And you can see here na symmetric siya with respect to the origin. So, ang sine inverse of negative x ay equal sa negative of sine inverse x. Odd function siya. Okay? Odd function siya. Yun lang, hindi siya positive function kasi may mga graph siya sa baba. Okay? On the other hand, yung cosine inverse x naman, domain niya negative 1 to 1. Ang range niya 0 to pi, 0 to pi. Okay? Meron siyang x-intercept. Ang x-intercept niya, ito no, ang x-intercept niya 1. Y-intercept is this part here. Ano itong y-intercept? So y-intercept would be cosine inverse of x is equal to y. Hahanapin yung y-intercept. So 0 to. Cosine inverse of 0 is equal to y. Okay? Y-intercept. So pareho lang ito sa cosine y is equal to 0. Pero ano ang value ng y? Ang y mo dapat nasa 0 to pi lang. So ang y mo ay, kung cosine 0 ka, ang value mo ay y is equal to pi over 2. So itong number na to, ito ay pi over 2, comma, 0. Baliktad. 0, comma, pi over 2. Okay? Y-intercept natin na. So x-intercept, y-intercept. Is it an odd function? Hindi. Kasi odd function dapat symmetric ka sa origin. Is it an even function? Hindi rin. But it's a positive function. Kasi lahat ng parts, hindi pala siya positive. Kasi meron siyang x-intercept. Ang positive function, e to the x, e to the x. Kasi nakalutang sila sa x-axis. Kaya positive. Ito pala ay non-negative. Kasi meron kang zero value. Meron kang cosine inverse of 1 is equal to 0. Or that is just cosine 0 is equal to 1. Okay, dito ang cosine, meron siyang y-intercept. Dito naman ang cosine inverse, may x-intercept. Mag-swap yung x-intercept and y-intercept ng bawat respective functions. Okay. Ito naman ang tangent inverse. Actually, ang pinaka-importanting maalalang mga graph, inverse circular, sine inverse, cosine inverse, and tangent inverse. Okay. Now, for tangent inverse, you will see here, ang tangent inverse of x, ang domain niya ay negative infinity to positive infinity. Okay? Tapos, meron siyang x-intercept dito sa origin at meron din siyang y-intercept sa origin. Furthermore, it's an odd function. Asymmetric siya sa origin. Ano pa? Ang range niya, so dahil odd function, ang tangent inverse of negative x ay equals sa negative tangent inverse of x. Furthermore, ang range niya, negative pi over 2 to pi over 2, hindi inclusive. Okay? Tapos, ang cotangent inverse naman, ito mostly pinaprovide nito. Cotangent inverse naman, ito yung graph. Okay? Pansin niyo, meron siyang wala siyang x-intercept, pero may y-intercept siya. Ang y-intercept niya, so y is equal to cotangent inverse of, so y-intercept 0. X mo 0. So, cotangent y is equal to 0. At ang y mo dapat nasa 0 to pi. So, saan ba nag-0 ang cotangent? Equal yan sa cosine y over sine y.
So mag-0 to kapag y ay pi over 2. Ito pag pi over 2, 1 lang. 1, 0 over 1. So, ito ay pi over 2. So, 0, comma, pi over 2. Ito ni sa cosine. So, ito ang domain niya, all real, kamukha sila, ang range 0 to pi. Walang x-intercept, may y-intercept sa 0 to pi, 0, pi over 2. Is it an odd function? Hindi. Kasi odd, hindi siya symmetric sa origin. Even, hindi rin. Is it a positive function? Yes, positive siya kasi nasa taas yung graph niya. Nasa taas yung graph niya ng x-axis. Hindi siya dumidikit. Kung dumikit, non-negative na. Pero hindi siya nakalutang siya. Positive function siya. Okay? And ito yung katakot-takot na graphs ng secant inverse and cosecant inverse. So, it's a matter of familiarity. Siguro hindi ko na siya masyadong magde-delve in. So, ito yung graph niya ito yung graph ng secant inverse. So, ang domain niya ay, so, just by checking, it would be negative infinity to negative 1, union 1 to positive infinity. Okay, we'll not delve in sa mga x-intercept, y-intercept niya. Sa range niya, titingnan mo, ang range niya, it would be starting from here 0 to pi over 2, pi over 2 hindi kasama, and then union, pi, tama, range pala, pi to 3 pi over 3 pi over 2 hindi kasama. Ito yung kanina, no, yung restriction. Ito yung restriction ng restriction nung secant. Ito yung quadrant 1, quadrant 3. Dito, positive si tangent. Dito, sa parehong quadrant na to, positive si tangent. Okay? Dito naman, negative sa cosecant inverse, it would be ang domain natin, negative infinity to negative 1, union 1 to positive infinity. What else? Cosecant inverse, ano ang domain niya? Range niya, it would be negative pi to negative pi over 2, union 0 to pi over 2. Okay? Tapos papansin mo, dito, ito yung anong quadrant to? Negative pi. Ito ang negative pi to negative pi over 2. Quadrant 3 rin ito. Quadrant 3, quadrant 1. So dito, cosecant. Sino ang Pythagorean pair ni cosecant? Cotangent. At ang cotangent, positive sa quadrant at sa quadrant. Yun yung dahilan kung ba't pinipili itong mga special part. Itong mga may dahilan, Pythagorean pair, reciprocal pair, and so on. Okay? So those are the graphs of the inverse circular function. So for this last, so siguro familiarity lang kung ano yung domain, range, saka itsura ng graph. As for this 4 here, isama mo na yung kahit ng cotangent inverse. Kasi madali lang naman siya maalala. Pero pinaka-importante talaga, tangent inverse, sine inverse, and cosine inverse. Okay? Now, we go to the last batch of functions. Okay? Yung hyperbolic and inverse hyperbolic functions. So, ano naman itong mga hyperbolic and inverse hyperbolic functions nito? So, nakita natin kanina, circular and inverse circular functions. So, may kinalaman sa unit circle. Kumbaga, ang unit circle, hindi siya function. It's a curve. Tapos itong curve na to, nagpakilala tayo ng tinatawag na point function, no? And from the concept of point function, nag-give birth ito sa mga circular functions, sine, cosine, tangent, cotangent, cosecant, secant. Okay. So, kasi may sariling graph to, no? Itong graph ng sine pa ganito. So, parang inisip mo, anong relationship itong circle na to? Kasi ito graph din siya. Ito rin graph din siya. So, kakaiba ng dalawa. We will distinguish these two concept of graphs pagdating ng method 4. Ito kasi, we'll call this graph of a curve. Ito naman, graph of a function. So, function ito curve. We'll study this, itong mga curves na to very soon sa Math 84. Kumbaga,
So far, ito yung focus natin, ito mga functions na to, na give birth nito ay ng unit circle natin. Kasi hindi siya function. Parang gumawa tayo ng function out of this non-function, x squared plus y squared is equal to 1. We give birth to these new functions. Hindi kasi ito function. So, ganyan din dito, hyperbolic and inverse hyperbolic function. By the name itself, hyperbolic, from the hyperbola, unit hyperbola. So, kung maalala, meron tayong conic sections from high school, yung ellipse, parabola, tsaka hyperbola. Okay. So yung hyperbola, yung circle, it's a special type of ellipse. Now, yung hyperbola, it has an equation, unit hyperbola, x squared minus y squared is equal to 1. Tapos ang graph na pa ganito. Clearly, yung graph ng curve na ito, hindi function. Kasi mag-fail ito sa vertical line test. So, ang gagawin natin, out of this curve, mag-bring out tayo ng mga bagong function. At ito yung mga tinatawag na hyperbolic functions. Okay? But as it turns out, may gagamitin natin, hindi natin i-derive yung mga hyperbolic function using a typical, hindi natin i-derive excruciatingly. Magbigyan tayo ng definition. Okay? In higher math, may mga ways on how to define hyperbolic functions. Other way to define hyperbolic function. And in fact, magkakaroon ng parallelism kung paano define din ang circular or trigonometric function sa hypermath para magkamukha sila ng hyperbolic functions. So, ito yung definition ng hyperbolic functions. So, first, we define what is a hyperbolic sine and hyperbolic cosine. So, hyperbolic sine, denoted sinh, is defined as sinh of x is equal to e to the x minus e to the negative x over 2. Very easy. Diba? Definition niya lang yan. Yan ang sinh x. Ang hyperbolic cosine naman, cosh. Okay? Defined as e to the x plus e to the negative x over 2. Okay? So, halimbawa, ano ang sinh 0? Sinh 0 is none other than e to the 0 minus e to the negative 0 over 2. So that is 1 minus 1 over 2, which is 0 over 2, 0. Paano naman ang cosh ln 2? We get e to the ln 2 plus e to the negative ln 2 over 2. Ang e to the ln 2 magkakancel yung e tsaka ln, so matitira dito 2 lang. For this part here, hindi magkakancel yung e tsaka ln basta-basta. So makukuha mo e to the ln 2 to the power negative 1. Dito mo na ika-cancel yon. So makukuha mo 2 plus 2 inverse over 2. Ano ba ang 2 inverse? 2 plus 1 half over 2. So 2 plus 1 half over 2, that would be 2, so meron ka dito 4 plus 1. Tapos may 2 ka dito. Tama, no? 2 divided by 1, 1 times 2, 4. 2 divided by 2, 4. 2 divided by 2, 1 times 1, 1. 4 plus 1, so meron ka 5 halves over 2. So 5 halves over 2 is 5 fourths. 5 fourths. Or another way, pwede mo siya isulat as e to the, kasi may e to the negative power siya, no? Parang e to the power negative x. So, 1 over e to the x. So, pwede mo siya isulat na gano'n. 1 over e to the ln 2. So, magka-cancel. So, makukuha mo pa rin yung 1 half. Magka-cancel yung e tsaka ln dito. So, you get 2 plus 1 half. Pareho. Same process. Okay. So we also define the other hyperbolic functions. Hyperbolic tangent, which is equal to sinh over cosh. Parang lang. Nalagyan mo lang ng letter H. Yun yung nangyari. Sinh over cosh. So it is, that would be e to the x minus e to the negative x over 2 all over e to the x plus e to the negative x over 2. So magka-cancel to, you get this one here. Tang x. That's hyperbolic cotangent, reciprocal lang ito. O parang lang, cotangent, yung sa trigonometric or circular. Hyperbolic secant, reciprocal nito, 2
over e to the x plus e to the negative x, and hyperbolic cosecant 2 over e to the x minus e to the negative x. Okay. So we now have new functions. So pag may bagong functions, may graph na naman. Pag may graph, of course, aatlamin natin yung domain. Pag may domain ka, domain na. Domain, graph. Pag may graph, x-intercept, y-intercept, makakatakot-takot. Then range, na tatanungin mo, positive, non-negative, odd, or even. Okay, tingnan natin. I-judge natin by their graph. The best way to attack this hyperbolic function is through their graphs. Okay, little tip. Pinaka-importante kadalasan sa hyperbolic functions, itong sinh and cosh lang. Sila yung most na ginagamit. Sinh and cosh. So Math 83. Okay, sinh and cosh. Pero it's best that you're also familiar with the others. So, ito i-familiarize yung sarili niyo sa sinh and sa cosh, pati sa graphs nila. Graphs nila, pati kung ano yung x-intercept, y-intercept, ano yung domain, ano yung range, odd, even, positive, or non-negative. So ito ang graph ng sinh. Ang graph ng sinh, mukha siyang ano, no? X to the power 3. Y is equal to x cubed. Okay? So notice here, ang domain niya, kasi ang sinh naman, e to the x minus e to the negative x over 2. Kahit anong number, pwede mo i-plug in dyan. So ang domain niya, all real. Ang range niya, all real rin. Okay? Furthermore, ano siya? It's an odd function. Okay, symmetric siya dito. Sorry, Jay. Ano siya? May x-interception, no? Origin, y-intercept, origin. Madali na ma-solve yung x-intercept niya. So x-intercept, e to the x minus e to the negative x over 2 is equal to 0. X-intercept to. So we get e to the x minus e to the negative x is equal to 0. Kasi cross-multiply, so mag-0 to. So e to the x is equal to e to the negative x. So we get here, x is equal to negative x. So lipat mo na sa kabila, x plus x is equal to 0. So 2x is equal to 0. X is 0. So kapag ang y mo 0, ang x mo 0. O kapag ano naman yung y-intercept? Y-intercept, 0 yung x. E to the 0 minus e to the negative 0 over 2. We get 1 minus 1 over 2. We get 0 over 2. 0. Okay? X-intercept, y-intercept. Ito yung range niya. Okay, so in fact, may extra natin. It's also another adjective na nakita natin, one-to-one function. So may inverse ito mga. Okay? May inverse siya mga. One-to-one function din siya. So it's an odd function. So ang sinh of negative x ay sinh of negative x ay equal sa negative sinh x. I think madali siyang i-prove. May proof dito. Ayan. Ito ang proof na odd function siya. Kasi, papalitan mo ngayon yun, no? E to the negative x, kasi di ba ang sinh x, ito, e to the x minus e to the negative x. Papalitan natin yung negative x, yung x dito by negative x. So we get e to the negative x minus e to the negative x. So e to the negative x minus e to the x, factor out the negative sign, e to the x minus e to the negative x over 2. But this one here, it's just sinh x. So we get negative sinh x or negative f of x. Okay, punta tayo sa cosh. Sa cosh naman, kamukha niya yung x squared plus 1. Yung graph ng x squared plus 1. Okay, ano mapapansin mo dito? Domain natin, again, e to the x plus e to the negative x over 2. So, ang domain ng cosh, all real. Okay. How? So, yun, all real. Now, ano yung range natin? As it turns out, kasi, madali naman ito i-reason out kung ba't ganito ang range niya. Ang range natin, 1 to positive infinity. Kasi madali lang siya i-figure out. E to the x plus e to the x. Ito ang cosh natin. Ang e to the x ay greater than 0 lagi, positive. Ito rin, ano lang naman ito
reciprocal 1 over e to the x. Positive pa rin to. So something positive plus something positive, positive over 2, positive. Kaya positive function talaga ang cosh x. Positive function siya. Yun nga lang, hindi natin alam kung ano yung smallest value. Smallest value niya, it will turn out to 1. So ang range niya, 1 to infinity. We'll tackle that soon kapag nasa optimization, concept pa tayo ng absolute extrema para malaman natin na bakit ito yung lowest point. Parang ito yung vertex na lumalabas yun. Yung lowest point. Okay. So, alalahanin muna to 1 to infinity. So, cosh x is another way to rephrase this part ng range is cosh x is greater than or equal to 1. Okay? Furthermore, it's a positive function. Nasa taas kasi ng x-axis at siya ay even function. Is it a one-to-one function? Hindi. So, may gagawin tayong restriction mamaya para magkaroon siya ng inverse. Okay. Now, ano yung ano niya? Bakit even function siya? Madali lang siya i-prove na even function. So, solve mo yung cosh e to the negative x. So, cosh e to the negative x plus e to the power negative of negative x over 2. So, we get e to the negative x plus e to the x. Commutative naman ng addition. So, e to the x plus e to the negative x over 2. Yan ay cosh number. So, which is equal to f of x. So, ang f of negative x pareho sa f of x. Okay? Okay. So, here are the rest. Okay, hyperbolic function. So, ito ang tang x. Kamukha niya yung tangent inverse. Tangent inverse. So, ito siya. You will see ang tang x, ang domain niya all real, pero ang range niya from negative 1 to 1. Ano yan? Asymptotic. Hindi siya dumidikit. Tapos, it's an odd function. May x-intercept siya dito, y-intercept. So, this is a familiarity. Sa mga hyperbolic functions sa the rest, pag hindi na cosh and sinh, familiar. Domain ng cot x or hyperbolic cotangent will be from negative infinity to 0, union 0 to positive infinity. Or you can write it as all real except 0. Ang range na naman ay negative infinity to negative 1. Okay, ito yun. So walang graph dito sa gitna. Union 1 to positive infinity. Okay? And it's an odd function. So dito notice one-to-one function to mga to. One-to-one. So may ano sila? May inverse sila. As for sech x, ang domain niya all real. Range is from 0, hindi kasama yung 0, to 1. It's a positive function. May walang x-intercept. May y-intercept. Okay? Positive function kasi nasa taas siya ng x-axis. Even function din siya. Para siya siyang cosh. Kasi hindi siya one-to-one. So, may gagawin tayong technique mamaya para magkaroon siya ng inverse. And cosech, it would be, kamukha niya yung 1 over x. Ang domain niya, all real except 0. Range ng cosech, negative infinity to 0. Tapos 0 to positive infinity. Or you can write it as all real except 0. Tapos siya ay odd function. Okay? Kasi ang ano lang naman, ang sech naman ay reciprocal ng cosh or hyperbolic cosine. So, na-preserve yung evenness. Ito naman, reciprocal ng sinh or hyperbolic sine. So, na-preserve yung function. Okay? So, familiarity sa graph for the rest. So, pinaka-importante dito yung sinh tsaka ng cosh. Okay. So, here are the other mga identities na kailangan nyo maalala. So, katulad ito sa trigonometric. Okay? So, madali na maalala. We have the reciprocal relationship or reciprocal identities. Sech is equal to 1 over cosh. Cosech is equal to 1 over sinh. Cot is equal to 1 over tang. Tapos quotient identities. Ganun din to. We can combine these two here. Tang is equal to sinh over cosh. Cot is equal to cosh over sinh. Tapos, wala ito sa trigonometric. Ang meron lang ito sa hyperbolic. Cosh plus sinh ay e to the x. Cosh minus sinh ay e to the negative x. And very straightforward ito. For this one, it's e to the x plus e to the negative x over 2.
plus e to the x minus e to the negative x over 2, we get e to the x over 2 plus e to the negative x over 2 plus e to the x over 2 minus e to the negative x over 2. Magka-cancel ito tsaka ito. So we get e to the x plus 3 times e to the x. Makuha natin e to the x over 2 plus e to the x over 2. We get 2 times e to the x over 2. Cancel, cancel. We get. So pag subtraction, e to the negative x. Okay? Walang ganito sa trigonometric. Well, actually, pero sa ano pa yun? Higher math. May version yun sa higher math. Pero may mangyayari sa exponent yun sa higher math. May versions trigonometric. Iren, pero some other story yan. Pero for now, ito yung sa hyperbolic. So, reciprocal. So, and then may Pythagorean pair din, tsaka double measure, some difference. Ang importante naman dito, ating tatlong to. Reciprocal, ito, tsaka most of the time, itong Pythagorean. Ito, familiarity. For this time, it's cos squared minus sin squared is equal to 1. As opposed dun sa Pythagorean natin sa circular na cosine squared plus sine squared is equal to 1. Kasi galing itong Pythagorean theorem na yan sa x squared plus y squared is equal to 1. Yan yung unit circle. Ito, galing ito sa unit hyperbola. X squared minus y squared is equal to 1. Kaya siya cos minus sin. Okay? Hindi cos plus sin siya, cos minus sin is equal to 1. So dito divide mo lang ito by cos. Divide mo ito by cos. Divide mo ito by cos. Cos squared. So cos squared divided by cos squared 1. Sin squared over cos squared, tan squared. 1 over cos squared, sec squared. Okay? So itong dalawang to, so Pythagorean pair pa rin, no? Tan tsaka sec, cos tsaka negative cosec. Pythagorean pair pa rin sila. You can get them from here. Kung nakalimutan mo itong dalawang to, okay lang. At yung pinaka-importanting maalala, madederive mo itong dalawang to. And you also have the double measure, sinh 2x, 2 sinh x, cos x. Cos 2x, dito yung ano, no? Yung sa Pythagorean natin, cosine 2x is cosine squared minus sine squared. Sa kanya, cos 2x, cos squared plus sinh squared. Nakita yung ano, ito yung plus, dito yung plus. Tingnan yung patterns, dito minus, tingnan yung minus sa cosine 2x. And then you also have the some difference. So cos x plus or minus y, cos sinh. Kamukha niya yung sa ano. Pero dun sa cosine, sa baba, yung plus or minus, nag-flip negative plus. So kung plus ito, magiging minus yan. Tapos yung sinh, kamukha niya sa trigonometric. Sinh, cos, sinh. Okay? So, ang pinaka-importante, itong part na to, ito, tsaka ito. Okay? So, ayan yung proof. Ito, cos squared minus sin squared. Ayan. Galing lang sa x squared minus y squared is equal to 1. Pero syempre, di ba, paano na nalalaman na ito dapat yung pairing na gagawin? And yung motivation dyan, yung ito yung galing. Okay? So, another way is cos squared minus sin squared x. Ay, cos x plus sin x multiplied by cos x minus sin x. Itong cos x sin x, yan ay e to the x. Ito ay e to the negative x. So, e to the x multiplied by e to the negative x. So, e to the x plus negative x. So, equal to e to the 0. 1. Okay? So, let's look at some examples. If tanh x is equal to 12 over 13, find the values of the other hyperbolic functions of x. So, tanh x, 12 over 13. So, ano yung path? Reciprocal lang ito, 13 over 12. Ano naman yung sec x? Sec x is equal to square root of 1 minus, so gagamitin natin itong ano na to, no? So, itong part na to, 1 minus tan squared x. So, 1, okay lang yan. 1 minus tan squared x is equal to sec squared x. So, we get 1 minus 12 over 13 squared is equal to sec squared x. So, sec, so magkakaroon ka dito ng ano, 1 minus 144 over 169. So, 169 minus 144, 5
25. So 25 over 169 square root. So magkakaroon ka dito ng sech squared x is equal to 25 over 169. So we get sech x is equal to plus or minus 5 over 13. Pero bakit positive 19? Then, hindi natin positive lang kasi ang sech, yun, ang sech function ay positive function sech. So pipili natin yung positive lang. Okay? Anong cosh x? Ang cosh x, so tang ito, meron ka rin ng sech, no? Di reciprocal lang nito, 13 over 5. How about sinh? Ayun, sinh x, there are two ways kasi meron kang 13 over 5, pwede mo gamitin yung Pythagorean pair. Ano yung Pythagorean pair natin? Pythagorean pair, that would be cosh x squared minus sinh squared x is equal to 1. Ano tong cosh squared x? 13 over 5 squared minus sinh squared x is equal to 1. So makakuha ka ng 169 over 25 minus cosh squared x is equal to 1. Ay, sorry, sinh na pala to. Sinh. Sinh squared, so makukuha mo 169 over 25 minus 1 is equal to sinh squared x. Ano ba ang 169 over 25 minus 1? That would be the 25 over 25, no? So 169 minus 25, that would be 144 over 25. Okay, 144 over 25 is equal to sinh squared x. So sinh x is equal to plus or minus 12 over 5. Now, bakit positive ang pipiliin natin? Positive ang pipiliin natin kasi, bakit nga ba positive? Yung tang x positive. Dito wala na quadrant 1, quadrant 2 ha. Kasi di ba plus or minus 12 over 5 yung nakuha natin. Ang tang mo positive, ang cosh mo positive. Okay? Tang mo positive, cosh mo positive, eh ang tang mo, tang is equal to sinh over cosh. And itong tang mo positive, ito positive, mga force na ito ay positive. So pipiliin mo, positive 12 over 5. So that's why ito yung ginamit ko ng formula. Tang multiplied by cosh. Kasi ang tang kasi sinh over cosh. So we get 12 over 13 times 13 over 5. That is a shortcut. Shortcut ang ginawa nito. Pero kasi kung ginamit mo yung hyperbolic, medyo, ito no, ito, medyo mag-reason out ka kung bakit positive yung PP. Ay, anong cosec natin? Reciprocal. 5 over 12. Okay? So, yun dahilan kung bakit ayun, tinatawag na hyperbolic function. It's because kung ito yung unit circle, itong point na to, ito yung point function, so meron kang angle theta or angle t, it will correspond to two new functions. The point function p would correspond to the point function cosine p and sin. Dito rin, hindi na angle. May ibang gagamitin tayong term dito. So this point would correspond to cos t, sinh t. Okay? Okay, so pansin natin, may inverse pag-usapan natin inverse hyperbolic na. So, dalawa yung problematic lang dito, yung cos and sec. Kasi, hindi sila one-to-one. So, gagawin natin, i-restrict natin yung domain para maging one-to-one. Gagawin natin yung cos x, i-restrict natin from 0 to positive infinity. Tapos, yung sec din, 0 to positive infinity. Kukunin natin itong part ng graph na to. Yung kukuha natin part ng graph para ma-retain din yung range. Ang range natin, 1 to infinity. Ito, ang range natin, 0 to 1. Pansin nyo dito yung sech sa ilalim. Sa ilalim. Okay. So, with that in mind, pag ito na lang yung kukuha natin yung part ng graph, meron na siyang inverse. So, mapakilala natin yung concept ng inverse. Okay, so, sinh inverse, takot-takot, no? Huwag i-memorize. Okay. Kasi kung kanina,
ang mga sin x, ito, mga sinh x, ito yung ano nila, ito yung form nila, yung power e to the x. You can expect na ang mga hyperbolic, ang inverse hyperbolic, ln naman. Okay? Now, some authors, again, iniiwasan nila itong sinh inverse. Katulad ng sine inverse na iniiwasan nila, ginagamit ko na arc sine. Pero hindi arc sinh sa ano sa hyperbolic. It's r sinh, walang c. And there's a reason behind that, pero habang kwento. Kasi pa kapag nag-type kayo sa mathematics, well, from mathematical, ibang mga, I think kahit kay ChatGPT, tinipin siya. Ars, hindi arc, hindi na makikita ng arc sinh. R sinh dapat. R sinh. Okay? So kasi etong counterpart na to, para makatulong, mahanap lang yung domain, range, tsaka yung graph. So mag-prove lang tayo bakit totoo yung isa kanila dito. So tingnan natin yung ano. So we prove yung tanh x. Ito yung pinakamadali eh. Madali to, tanh x. Bakit yan ang tanh x? Okay. So, okay. Yung tanh x, let's work with y is equal to tanh x. Ito yung tanh x. Okay, tanh x is y. So, ito yung ano, no? Y is equal to tanh x. Ito yung definition ng tanh x. E to the x minus e to the x over e to the x plus e to the negative x. Tapos, di ba, gagawin natin, isa-swap natin yung position ni x and y. Ito gagawin nating y, gagawin nating y, gagawin nating x to, gagawin nating y, gagawin nating y. Tapos isa-solve natin si x in terms of, isa-solve natin si y in terms of x. Okay? So, ang gawin natin, mamaya na lang natin i-swap. Mamaya natin sila i-swap. Gawin na lang muna natin, i-solve natin for x in terms of y. Mamaya natin i-swap na lang x and y. Basically, yun naman yung pwedeng gawin mamaya yon. So, i-solve natin x in terms of y. We get here, cross multiply y times e to the x plus e to the negative x equal e to the x minus e to the negative x. So we get here y e to the x plus y e to the negative x equal e to the x minus e to the negative x. And then, ito, tsaka ito, pagsamahin natin sa isang side, y to the negative x plus e to the negative x is equal to the e to the x minus y e to the x. Okay, ito, nilipat doon. And then factor out natin yung e to the negative x dito, 1 plus y. Dito, factor out natin e to the x, 1 times, multiply by 1 minus y. So lahat ng x, ilagay mo sa isang side, lahat ng y sa kabilang side. So e to the x all over, dito, e to the x divided by e to the negative x. Okay? Tapos, divide all sides by 1 minus 1. 1 minus 1. So 1 plus y over 1 minus y. For this part here, this would become e to the x minus negative x is equal to 1 plus y over 1 minus y. X minus negative x, 2x. 1 plus y over 1 minus y. Then we get the ln of both sides. Pag kinuha yung ln of both sides, we get ln of e to the 2x, ln of 1 plus y, 1 minus y. Tapos, bababa yung 2x dito, 2x ln e equal to this 1 pa rin. Pero anong ln? 1. So we get, meron kang 2x na lang dito, wala na ito 1. We divide both sides by 1 half. So we get x is equal to 1 half ln 1 plus y over 1 minus y. Okay? And then interchange the position of x and y. We get y is equal to 1 half ln 1 plus x. Bakit 1 plus y pa rin ito? 1 plus x ito. 1 plus x, 1 minus x. So yan ang tanh inverse of x. And that's how we were able to produce tanh inverse of x. So ganun lang din. For the rest, ganyan, matrabaho lang. Gagamitin mo yung definition para ma-figure out mo kung paano makuha ito. Okay? So let's have some examples bago natin makita yung graph. Anong sech inverse of 1? Sech inverse of 1, by this formula here, it's ln of 1 plus square root of 1 minus 1 squared over 1. That would be 1 plus, ito ay 1. So 1 plus 0 ito, 1 over 1, ln 1. So 0.
Coth inverse of 5/4, coth inverse of 5/4, 1/2 ln of 5/4 plus 1 over 5/4 minus 1. So 1/2 ln 9/4 over 1/4. Cancel yung 4, so ln 9. So ito, magiging ln 9 to the power 1/2. So ln square root of 9. So ln 3. Okay? So ito yung mag-graphs nila. So again, ito na. Ito yung hint. So kanina sa hyperbolic, ang pinaka-importante sa hyperbolic, sinh, cosh, and tanh. Okay, sinh, cosh, and actually, sinh and cosh, most of the time, sinh and cosh lang. Ang pinaka-importante sa sinh, sa hyperbolic inverse, sa Math 83. Sa Math 83 to ha, wala masyado. Okay? Hindi masyado important ang hyperbolic, ang inverse hyperbolic sa Math 83. Pero familiarity lang, para to complete the story. Okay, ito ang graph ng sinh inverse. So familiarity lang ulit. Ito ang graph ng sinh inverse. So ang domain niya, all real, range, all real, and it's an odd function. May x-intercept sa origin at may y-intercept siya. Cosh inverse naman, ito ang itsura. Domain ng cosh inverse, it would be from 1 to positive infinity. Ito yung range kanina ng cosh, no? Tapos ang domain niya ngayon, 0 to positive infinity. Okay? 0 to positive infinity. And it's a non-negative function. Kanina yung cosh, positive function. Ito non-negative kasi nasa taas siya ng x-axis pero meron siya x-intercept. Okay, may x-intercept siya dito. Okay, wala siyang y-intercept. As for the others, ang tanh inverse, ang domain niya, it's negative 1 to 1. Range, all real. It's an odd function. Ang coth inverse, inverse hyperbolic, ang domain niya ay negative infinity to negative 1, union 1 to positive infinity. Range niya ay negative infinity to 0, union 0 to positive infinity, or all real except 0. And it's an odd function. Okay? And finally, Sech inverse. Sech inverse naman, ang domain ng Sech inverse ay, domain niya ay pag gano'n, 0 to 1. Ayan lang, ito lang. 0 to 1. 1 included. And then ang range niya, 0 to positive infinity. And it's a non-negative function. Okay? Pero hindi siya odd or even. Non-negative function siya. For cosec inverse, ang domain niya, all real except 0. Range niya, all real except 0 din. And it's an odd function. Okay? So, yun lang. Most of the time, familiarity lang sa graph pag inverse hyperbolic. Okay? Para maalala lang yung mga properties na to. Domain, range, tas kung non-negative or odd functions. Okay? That's it.